So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest kulaong sa balat na social media. The biggest fake it till you make it, but in this case, fake it because you failed it. The biggest royal blood, king of ad hominem, the very famous scammer, mga kahombre ko, FLM. Palakpakan sa utak ang putang inang yan. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, mga kahombre ko, meron na tayong 3 videos na ginawa kay Francis Leo Marcos. Hindi pa po to gatas na gatas, malapit na. Sa last video, binalikan natin ang mga naging matitinding kontrobersiya at issue ni Francis Leo Marcos at paghamon ko sa kanya sa isang boxing match. Sa paghamon natin, nagawa rin naman agad sumagot ni Francis Leo Marcos dito sa kanyang naging live sa YouTube channel niya. Kung saan, mga kahombre ko, ay kanyang pinromote din ang kanyang bagong YouTube channel. Ayun yung isang channel ko. Pakinggan nyo, Francis Leo Marcos Official. Okay? So, pupunta kayo dyan sa channel na yan. Incredible, mga kahombre ko. Talagang makajos to. Kasi isipin nyo, ang pangalan ng YouTube channel niya ay Hinirang ng Langit 79. Oh my God! Wow! Hinirang pala ng langit si FLM, mga kahombre ko. Pero bakit para sa akin, itong Rice Emperor na to ay mukhang hinirang ng demonyo, mga kahombre ko. Kasi sobrang tindi po ng mga scam na kumalat, no? Di umano'y scam. Kumalat at siya'y nakulong pa, pinagdadampot siya ng ilang beses. Nakakulong ako ito! Dahil sa mga katiwalian na talagang napatunayan. And actually, he is just out on bail at the moment. Okay? Ito po ang mga pinagsasabi niya sa kanyang video sa akin. Ating pakinggan. Nakisika ko! Napapanood ko! Naririnig ko! May video ka kay Makagago, sir. Wala akong pakialam eh. Gago nga yun eh. Pakialam ko kay Gago, sampigahin ko pa yung lintik na yun. Alam mo, Makagago, parehas tayong gago eh. Gago rin talaga ako. Wala akong pakialam sa mga hindot na tao. Actually, Mr. FLM, Putang ina! hindi naman ako nagtataka na kaya mo talagang manampiga ng tao. Kasi nanay mo pa lang, ang tindi mong murahin. Puro ay daldal! Sige, dumaldal ka pa, hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Barado utak niyo eh! Putang ina. Putang ina yan. Walang itulak na bigil. Putang ina may. Putang na wala akong kadugong hudas. Anak. Wag mo akong tawaging anak. Putang ina, daldal ka na naman ng daldal. Daldal ka ng daldal. Sinabi niya, guhudas ka yung anak niyo, hindi niyo pa makita. Putang ina! Putang ina! Putang ina! Tanong ko. Putang ina! Ako magpapatakay dyan. Ako magpapatakay dyan. Ako magpapatakay dyan. Putang ina! O, putang ina. O, magkalimutan na tayo lahat. Ilang gusto mo? Dahil sa Putang ina. Putang ina. Pinagtatanggol mo. Pinagkakanulo na ako eh. Putang ina! Tapos tatakutin mo pa ako ng ganyan na hawak ko buhay mo. Putang ina! Putang ina! Ako ang nanay mo. Putang ina! Putang ina! Tandaan mo, ako ang nanay mo. Kinakain ina kita. Tumatakot. Ang sabi ko sa'yo. Putang ina, hindi mo nga ako pinakikinggan eh. Sa'yo. Pakinggan mo, hindi lahat ng taong nakadikit sa'yo. Totoo. O kindam. Ganyan ka nga. Sige, bata ka. Putang ina! At isa pa, meron ka rin kumakalat ayon sa article na ito
na ikaw ay nagkakaso ng VAUSI, Violence Against Women and Children. Dapat mo bang ikwento kahit kaninong tao yan? So yes, marunong kang manampiga sa mahihinang mga nilalang, sa mga tao na kaya mo. Ang problema, Mr. FLM, pag ako ang kaharap mo, hindi ako pang VAUSI. Okay? Hindi ako magpa-file ng VAUSI sa'yo. Mamaya niyan, maging baliktad pa, ikaw ang mag-file ng something sa akin. Baradong utak nyo eh. Ayan ang kasagutan ko sa ad hominem mong banat. And isa pa, hindot pala ang mga tao para sa'yo. Wala akong pakialam sa mga hindot na tao. Putang ina! Akala ko ba back in the day, tinulungan mo ang mga tao? Nanghingi ka pa ng boto. Huwag mong kakalimutan yan. Tumakbo ka, may bumoto sa'yo na almost 4.8 million na tao, and ito naman pala ang totoong nasa saloobin mo. Wala akong pakialam sa mga hindot na tao. Putang ina! Wala ka naman palang pakialam sa mga hindot na tao. Wow! Very good! Palakpakan ang putang inang yan! Eh, grabe! Idol, ang galing! Isa po yan, mga kahombre ko, sa patunay na siya ay double-faced guy. Delikado. Yang mga makagago, makagunggong na yan, alam mo, kung ano lang ang gusto niya sabihin para hanap buhay niya yan eh. Oo, pero walang bearing yang, gunggong yang hinayupak na yan. Yang kagaguhan mo ngayon, ipinagmamalaki kita. Nagiging hanap buhay niya ang alam mo yon, yun ang hanap buhay niya. Hahanap siya ng taong sikat, hahanap siya ng taong ganito, titirahin niya. Kasama mo ko, nasa likod mo ko, ha? Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan dahil gago ka. Hoping na kakausapin siya, buha ka ng ina niya. Well, hanap buhay kung tumira ng tao dati, Mr. FLM. Totoo yan. Tamang-tama ka. Kaso lang ngayon, Mr. FLM, kung ikaw ay nanunood at manunood ng aking content, you should have known na ako ay nandito lang para sa real talk at awareness. Wala nang iba. And now, kung gusto mo ng patunay, panoorin mo ang mga content ko. Huwag ka kasi agad babanat. Kasi kapag ikaw ay bumanat agad without even researching, magmumukha kayong si FLM. Kasalanan nyo! Baka ikaw ang may hanap buhay na manira o tumira ng tao. Itong ginawa mo. O makagago, di ogag ka o kininam. Di ba? Yung ogag ka o kininam. Yan. Yan, diretso. Yang kagaguhan mo, ang kailangan ng Pilipinas. Sinampal lang yan si makagago sa flip-top, iyak naman. Ikaw naman pala, yung ipinapaliwanag mong tira sa tao. O kindam. Dapat hindi na lang yan para sa akin eh. Dapat habang binibigkas mo yan, nakatapat ka sa salamin. Di hamak naman na mas bagay sa'yo ang salitang tira-tira ng tao Putang ina! at naninira ng tao. O kindam. Kasi lahat ng banat mo, baseless. Walang basehan. Sad. Kung ano yung nandiyan dyan, hindi nyo dapat pasingawin yan. Nakakalungkot lang na sa edad mo na yan, you don't even act your age. You act like an immature child. Dinaig ka pa. Nako, mas matured pa sa'yo ang panganay mo. Nakakahiya. Ang tanda-tanda mo na, ganyan pa rin ang mga banat mo. O gagaya, wala ambag sa lipunan yan. O eto kay makagago. O eto para sa ito makagago. O kininam. O kindam. Ako lamang yung gagong promotor ng kagaguhan mo. Ha? Putang ina! What a guy, man. A clown. A clown. Anyway, Pero duwag yan, oh. Pag nakita ko yan, puta, baka bunutin ko lahat ng buhok sa ilong niya, tsaka ipanguya ako sa kanya eh. Di ba? Pagkatapos ng COVID, magkape tayo, ha? Maggaguhan tayong dalawa, ha?
Unggoy yan. Oo. Kaya nga makagago pangalan niya kasi gago yan eh. Oo. Parehas tayong gago eh. Gago rin talaga ako. Di ba? Pero duwag yan. Oo. Pag nagkaharap kami, baka bunutin ko lahat ng ilong buhok sa ilong niya, tsaka ako ipanguya sa kanya eh. O, di ba? Putang ina! So duwag ako para kay FLM, mga kahombre ko. Hinahamon na nga kita ng boxing. Ako pa yung duwag. Makagago. O, para sa akin, tulin-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Isa kang tunay na lalaki. Barado utak niyo eh! Sa dami-dami ng pinagsasabi mo sa akin sa video mo kahapon, isa lang naman ang dapat mo sagutin eh. Oo o hindi. Papalag ka ba? O habang buhay ka na lang na si puro bunganga? Putang ina! Kasi ako, Mr. FLM, kung mapapanood mo ang history ko, kahit saan, lalapagin kita. Kung totoong papayag ka na makipagsuntukan sa akin sa ring. Eto pa ang malupit dyan, Mr. FLM. Bakit ko to gustong gawin? Kasi gusto kitang pagkakitaan. Normal lang yun. Syempre, nandito na tayo. Gusto nating magmano-mano, suntukan tayo, labas tayong dalawa ng sama ng loob, di ba? O, masama loob mo sa akin. Ako no, actually, hindi naman masama loob ko sa'yo, pero try na lang, tingnan natin, pakita natin sa mga tao, di ba? Entertainment, di ba? Fun. Sabi mo, matapang ka, duwag ako. O, sige. O. Makagago. Tulin-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Ikaw na matapang, o, lumapag ka sa ring, ilang minuto lang kasi parehas naman sigurado tayong walang hangin, walang ensayo. Magmukha man tayong tanga sa ring, okay na yon. Ang mahalaga, mapapatunayan natin kung sino talaga ang matapang sa hindi. Makagago. Isa kang tunay na lalaki. Simple lang naman yun eh, di ba? At hindi lang yun, Mr. FLM. Pagkakakitaan pa natin dalawa yan. Pagkakakitaan ninyong pare-pareho kayong lahat. Kung matalino ka talaga at sinasabi mo na ikaw ay negosyante, hindi ka nahihindi. Kasi siguradong napakalaking pera nito. At ito ay legit. Hindi galing sa, hindi galing sa easy money to. Kasi i-build up ko ang hype nito for you. Hindi, hindi ganon. Yung mga, wag ganon, man. Bad yun, ha? Tapos, takas-takas na lang, man. Wag ganon. Bad yun. Hindi yun pwede sa mundo ko. Never ko yan ginawa. Ngayon, gusto nating mapatunayan. Sino ang totoong matapang? Makagago. Tulin-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Then sa ring tayo. Magbibuild ako ng event. Tayong dalawa yung main event. Ayaw mo pa. Ako na to. Makagago, what's up, man? Diba, mas sikat ka sa akin, syempre. Pero kahit papano, may ibubuga rin naman ang pangalan ko. Malay mo, isipin mo na lang, ha? Lumaki ng sobra tong event na to. Gaano kalaking pera yun, man? Diba? Hindi mo na kinakailangan para mag-earn ng pera. Sa konting minuto at oras lang. Panalo ka na nun for me, man. Diba? Pero maganda yung trash talk mo na yun, ha? Never ko naisip yun. Yung lahat ng buhok sa ilong ko ay ipapanguya mo sa akin, that was good, man. Actually, that was a good trash talk. Putang ina! Mga kahombre ko, naranasan ko maging OFW at naging sobrang hirap ng sitwasyon ko. Trabaho, walang katapusan trabaho, at syempre, sakripisyo. Alam niyo yun, yung hard-earned money nyo, wag nyo nang ibibigay pa sa mga pinagpapadalahan nyo ng pera. Kasi sa panahon ngayon, yung mga pinagpapadalahan yung ibang mga application or physical, no, ng pera, napakalalaki ng transaction fees. Kaya dito ka na lang sa TapTap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito, mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre, mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko.
na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. Magkikita rin kami yan. Pag nagkita kami yan, eto promise, bubunutin ko lahat ng buhok sa ilong niyan, ipangunguya ko sa kanya. Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. Tanga na, parehas tayo, gago rin ako eh. Ako isang gano. Gago rin. Ay, grabe. Sampal-sampalin ko pa yung mukha niya pag nakita ko yan eh. Yung kahombre, ulul. Kahombrehin mo yung mukha mo, gunggong. O pag nagkasalubong kami, ganun lang kasimple yun. Maliit lang Pilipinas. Pag nagkasalubong kami, promise. Bubunutin ko lahat ng balahibo sa ilong niyan, ipangunguya ko sa kanya. Alam mo, Mr. FLM, kung hindi naman natin sasadyain, hindi naman tayo magkikita. Kasi malayo ako sa circle ng mundo mo. Kasi ang circle ng mundo ko ay circle ng aking pamilya. Hindi naman ako nakikisalamuha sa mga taong pinepeke ang kanya sanang magiging kasal sa isang Haponesa. Alam ko yan. Plano mo pang i-build up na. Uy, ang ganda ng pamilya ko, ha? Asawa ko, model na Japanese. Ang tanong, nasaan na kaya yung ginamit mong Haponesa noong mga panahon na yon para i-front mo sa pagtakbo mong senador? Yan sinasabi ko sa'yo. Diba? Pag si MG, babanatan mo, dapat sure ka na walang maibubutas sa'yo. Kasi sa akin, malabo mo akong mabutasan, man. Hanapan mo ako ng butas, man. I actually challenge you to do that. Gusto kong makita kung ano ang mahanap mo na butas kay MG. Excited ako, man. Nasaan na kaya yung Haponesa na yun? Saan na galing yun? Nasa na yun? The fairy tale story of FLM. Di ba may asawa ka na nun? Nabali-balita, may asawa ka na nun, Mr. Mangusin? Tapos, sabi mo sa kwento mo, ikaw ay engineer. And then what? Bigla ka palang nagtatrabaho sa isang bakery. Naggagawa ka ng mga pastries. Oh my God, man. Ano? Di ba, wala namang masamang magtrabaho sa pastry, sa bakery. Ang masama, yung magsinungaling kang engineer, tas yung pala, ikaw ay nagtatrabaho sa bakery. At ito po ang patunay. Nakakahiya, man. Oh my God. What are you doing, man? At bali-balita ko, yung mga relo mo daw, mga online lang daw yun, Pati mga ginto mo, alam mo yan, man. May mga magic ka dyan, ginagawa, mga Lazada, delivery, paminsan-minsan, inaabutan ka pa ng mga driver. Ay, nako, my God. Haka-haka lang naman, Pero, ewan natin. Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. Pero walang bearing yan. Bukod sa duwag yan, gonggong na, duwag pa. Bakla yan, Makagago! Wala na ako iba sasabihin sa'yo, kundi mabuhay ka. Yang kagaguhan mo, kailangan niya ng Pilipinas. Gago ka talaga. Puro kasinungalingan din na sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Di ba? Yung kagaguhan mo ang kailangan ng ating mamamayan ngayon. Ha? Makagago. Anong meron dyan sa kay makagago? Di gago. O di ba? O di magpapaniwala ba kayo sa gago? Ano ba napatunayan sa Pilipinas? Wala. Tanga na. Parehas tayo. Gago rin ako Paano ako naging sinungaling at walang katotohanan ang mga pinagsasasabi ko? Naandito po lahat ang mga patunay. Isipin mo to, Mr. Mangusin, FLM, Antonio, ano ba talagang pangalan mo? Grabe, ang dami mong pangalan. Imaginein mo, pangalan mo pa lang sa internet na nagpakilala ka ng ganyan, kasinungalingan na agad. Sinabi mo na napakayaman mo, ikaw ay trillionaire, pero
napagtanto-tanto ng mga tao sa paligid mo na nanonood sa iyo na isa kang malaking peke. Now, tumataya ka, nagkakasino ka, nagsasabong ka, tinataya mo lang 1,000, 1,500? Meron po bang ganyang milyonaryo, trilyonaryo? At ang tanong, nasaan na ang mga sasakyan na pinag-flex mo noon? Gusto naming malaman yan. And bali-balita ko sa Las Piñas ka na nakatira. Di ba dati nasa QC ka, ang ganda ng bahay mo. Kung totoo ka, Mr. FLM, pakita mo nga sa amin ulit yung bahay mo na yon at yung mga sports car mo na yon. Gusto ko makita ulit, man. Siyempre, idol kita Isa nga ako sa nabudol mo, di ba? Kaya nga kumasa ako sa challenge mo, pero I was happy kasi tumulong naman ako. Naitulong ko lahat yung bigas na yon sa mga tao, pero hindi lang ako nakapaniwala. Kasi kahit yung taong tulad ko, nabukas-kas ang utak, napaikot mo. Paano pa kaya yung mga normal na tao? So, magaling talaga to, mga kahombre ko. Ngayon, laos na siya. Di ba? So, gagamitin niya yung pangalan ko para sumikat uli. Di ba? Gago nga. Di ba? Walang originality yung hindot na yan. Kung regarding naman sa laos na si MG, yes, 2 years ago, laos na ako kasi tumigil ako sa pagbibideo. Pero ngayon, I don't think na laos na ako, Mr. FLM. Look at my stats. Meron bang laos na ganyan? Tingnan mo naman ang bilis ng taas ng aking subscriber sa YouTube. Meron bang laos na ganyan? Sa atin dalawa, parang ikaw yung laos Dapat nga magpasalamat ka kasi pinapansin ka ni MG. No, the biggest ever. Anyway, Mr. FLM, kung ikaw rin lang ang ginagamit ko para sumikat muli, then I am happy to do so. Bakit? Para dagdagan ang awareness ng mga tao tungkol sa'yo. Lalo na, at nalalaman-laman namin lahat, na ikaw daw ay aktibong-aktibo sa TikTok at ikaw ay aktibo sa live sa YouTube. Ano ba ambag nga sa lipunan ni Makaogag? Di wala. Di mang-ogag ng mang-ogag. Ogag nga Di ba? Parehas tayong gago Gago rin talaga ako. Kaya nga ogag gago rin talaga ako. Tingnan nyo, may ambag ba sa lipunan niyang ogag na yan? Wala. Di maka-ogag. Di ogag lang talaga. Gago rin talaga ako. Pero duwag yan. Mr. FLM, wala naman talaga akong magiging ambag sa lipunan, no? Ang tanging maiaambag ko lang sa lipunan ay ang magdagdag awareness sa mga tao. Pero magbigay ng trabaho, magbigay ng knowledge, wala kasi bobo ako, di ba? Wala naman akong negosyo, di ba? Tapos, mahirap lang ako. Ayan, sa sobrang yaman ni Makagago, isang truck na 500 kabang bigas yung binili. Para ipamigay, Grabe. Wala akong pera, hindi ako kumikita. So, ang kaya ko lang ibigay, sa totoo lang, ay awareness. And I'm happy na i-share sa mga tao lahat ng kabulastugan na nangyayari sa internet. Because back in the day, I was one of them too, na nambubulastog, na nanarantado sa internet. At yun ang bagay na ayaw ko nang ma-experience muli ng mga tao. Mr. Kulaong, ito pa, sa edad mo na yan, do you believe in character development? Do you believe in repentance? Do you believe in God? Question, naniniwala ka ba sa Diyos? Kasi kung naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa repentance. Kung naniniwala ka sa repentance, naniniwala ka sa character development. So sa edad mo na yan, sigurado may mga anak ka. So you should understand na ang isang tao ay may chance magbago. Kung gusto. Anything is possible kay God. Kung totoo na gusto mong magbago. Kahit ikaw pa yung pinakamasamang tao sa mundo, sa mata ng Diyos, ikaw pa rin ang anak niya.
Isang paghingi ng tawad lang na makatotohanan, tatanggapin ka niya ulit. Pero sa bagay, hinirang to ng langit, mga kombre ko. So, baka naman sa kanya, naniniwala sa Diyos, di ba? Ano, hinahamon ka niya boxing? Papaniwala ka, hinahamon ka ng boxing. Duwag yan, oh. Hindi ka naniniwala na ako ay seryoso sa paghamon ng boxing sa'yo? Paano mo naman naisip yan? Alam mo ba na ako ang biggest promoter sa balat ng YouTube history? Ako lang ang kabukod-tanging nakagawa ng mga malulupit na numbers na pinaglalaban-laban ko ang mga sikat na mga personalidad. So, paano ka hindi maniniwala sa legitimate na promoter in MG? Meron pa bang mas malupit na promoter kay MG na YouTuber? Kung gusto mo talaga, ako na yon. Kaso kung ayaw mo, maraming dahilan. Siyempre naman, kung ayaw niyan, mga kahombre ko, marami talagang dahilan. Totoo naman yan eh. Wala na tayong magagawa doon. At siya, nabalitaan ko nga pala, Mr. FLM, aka Kulaong. Ayon sa'yo, ikaw ay royal blood. Mangusin o Marcos. Walang bearing ho sa akin yun. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood na. Ang nanay ko ho ay anak ni Don Jose Antonio. Don Jose Mar Antonio. Okay? At, okay, ni Doña Carmelita Ariño Baking. Alright. Ngunit, amin itong sinaliksik at siniyasat. Walang lumalabas sa Google. Usually, yung mga ganyan, meron at meron lalabas sa Google, lalo na sa Pilipinas, konti lang ang royal blood na tulad mo. Eh talagang nakaregister yan sa Google, hindi pwedeng hindi. Saan napunta yung royal blood? Baka sa ilong mo. May mga tao rin na nagre-reklamo ukol sa problema nila kay FLM. Naku, patay ka. Eto na yon. Ako po si Mr. Willie Monzon. Nasa 8 gulang. Isa po ako sa nais humingi ng kaukulang tulong. Ayon sa aming pinagtrabahuhan. Naku, lagot ka dito, FLM. Patay ka, out on bail ka pa naman. Naku. Isa po ako sa isang driver na pinatakbo ni Mrs. Ganier sa Luz Viminda sa loob ng 14 na araw bago mag-eleksyon na dala namin sa loob ng van ang mga campaign material ni Elect, BBM at FLM. Halos walang pahinga sa takbuhan dahil napakadelikado na mga dinadaanan. We were disappointed. Kasi dapat after ng trabaho, bayaran na. But until now, tapos ng eleksyon, dated October 9 na, hindi pa rin kami nababayaran ng buo. Bukod sa 5K last August 16, 2022, if I remember correctly, plus 2.5 bonus dahil bilang driver, kami na rin ang nagkakabit ng mga tarpaulins and posters. First week ng April, nagpaalam ako na gagamitin namin ang Holy Week for 2 days. At ibabalik din namin, pumayag naman siya. Sabi ko, April 12 ng umaga dapat nandito na. Pero ang nangyari, April 13 ng 10:30 p.m. Dumating delayed na ang biyahe namin. Kasi naghihintay na mga kasamahan namin. Uuwi kasi ng province. Galit na galit ako dahil di tumupad ng usapan. Nagkasagutan kami at pinapapirma ko ng counter deed of sale. Ayaw niyang umalis siya agad kasama si Rowena. Binigay yung OR at CR pero pera wala. Nag-seek advice ako sa taga-legal. Sabi kailangan bago kami bumiyahe, i-blatter muna sa barangay ng Plainview. Pagdating namin doon, nagulat kami na una pa siya sa amin. Kaya pinagharap kami ng lupon. Nag-usap kami at nagbigay ng unang bayad na 10K at ang usapan babalik kami after 1 week na ibibigay yung balance. Pero mula noon hanggang ngayon, di na nagbayad, puro promise po. Ang masaklap, empty gas po nung ibinalik. Sana sir, matulungan niyo po kami. Maraming salamat, more power and God bless. Eto ba? Isang driver. Ma'am, sir, ako po si Gento. Isa po sa mga nakasama na tumakbo ng campaign ni BBM at FLM. Isa din po ako sa mga tumakbo at napangakuan na babayaran
na hanggang ngayon po ay hindi pa po nakatanggap ng buong bayad po. Kasama ko po nun, nagdala at nagatid ng campaign materials po ni BBM at FLM. Pag nagtanong po kami kung kailan po kami papasahurin ay puro matamis na pangako lang po ang sagot po ni Madam Ganir. Na hanggang ngayon po ay umaasa po na makakasahod po kami ng buong team po na umiikot sa Luz Viminda po. Inabot po ang pag-iikot po namin ng 14 days at pagbalik po namin ng Las Piñas, pinag-antay po kami hanggang gabi. Sa pag-aakala po na makuha po namin ang aming 14 days na pinaghirapan. Ngunit binigyan lang po kami ng halagang 2.5. So, ulit na naman mga kahombre ko, ibang tao na to ha. So, ito yung mga kasama niya sa campaign na yon. And I don't believe na si BBM po kasama sa BS na to. Kasi for sure, kung si BBM magbabayad yon. So, alam niyo naman, matatamis na salita ni FLM. Ibang tao na to. Ako po si nasa hustong gulang, nais ko lang magreklamo kay Edeline Ganir. Which ito po ay tao ni FLM, sabi nila. Ako po ay nag-drive sa kanya noong March 4, 2022. Mula Manila to Sorsogon at di ko akalain na aabot pa kami ng Visayas at Mindanao at usapan namin June 10, 2022. Hanggang ngayon, wala pa pag sinisingil ay wala, panay pangako. Tapos akala ko magbabayad nung May 9. Pinabiyahe pa niya ako sa Nueva Ecija. Pagbalik ko ay wala pa rin. My God. Muli akong pinabiyahe sa Nueva Ecija May 9. Pagbalik, akala ko magbabayad. Wala pa din. Muli akong pinabiyahe. Tawag ng tawag sa akin. Babayaran niya daw ako. Yun ay Kapas. May 14, 2022. Tarlac. Pagbalik ko, di pa rin ako binayaran. Last na, kinulit ako. Sabi ko, pag di binayaran ay last na yon. Sa Aberdeen Court, June 12, last na, wala pa din. October 12 until namatay, yung pamangkin ko kakasingil sa kanya. Wow. Crazy. Isa pa po akong hindi nababayaran. Ang usapan namin kada araw, ibibigay ang pera sa aking driver. Kasi, ang usapan po nila ng may-ari ng van na dala ko, araw-araw po nilang ibibigay ang sahod sa pagmamaneho ko sa kanila. Kasi ang arkila nila, 2-3 isang araw. 1-1 sa akin, 1-2 sa may-ari. Iba pa yung biyahe ng mga province. Hindi ko pa nakuha lahat. Kaya pag umpisa ako sa pag-drive dyan. FLM at BBM March 27 hanggang April 26. Kasi wala na silang binibigay sa akin na sahod. Good PM, sir. Pwede po ba 5K lang po muna ang hiulog ko? 5K! 31K po utang nyo sa akin, FYI. Baka naman pwede nyo dagdagan. Sir, pag po magkaroon ulit ako ng after 2 weeks po, pakisend na lang po. Bukas na lang, sir. Sarado na po Western. Sa GCash na lang po. Walang GCash. Ako at wala din dito. 7-Eleven, pwede i-cash in yan. Madami po 7-Eleven na branches. My God. Ano na po? Sir, gabi na, sir. Walang mautusan dito. Hindi po kagaya sa Manila po. Bukas na, sir. Anong oras po bukas? Anong oras po kayo magta-transfer? Ano na ho? Kala ko ho ba magsesend na kayo? Oh my God. So, nawala na siya ng tuluyan. As you can see, Mr. FLM, marami kang bagay na kailangang sagutin sa social media. Hindi ko alam kung saan ka nakuha ng tigas ng muka at lakas ng loob, no? Na magkunwaring wala lang ang lahat ng ito. Kung ako sa iyo, kung gusto mong totoong ma-build up mo ulit ang sarili mo tulad nung unang panahon, dapat matuto kang magpaliwanag. Hindi yung dadaanin mo na lang lahat sa tawa, sa ngisi, at sa pagbanat ng ad hominem sa mga tao na nagtatanong lang naman. Sa mga tao na curious lang. Ano ba ang tama at ano ang hindi? Wala naman kaming ibang nais. Ang nais lang namin ay katotohanan. Ano ba ang totoo sa hindi, Mr. FLM? Bakit instead na harapin mo, it's either babanatan mo ng ad hominem or ibablock mo na lang sa comment section mo sa live? Bakit ganon? Yan tuloy kung ano-ano naiisip na social media sa'yo. Ano ba ang totoo, mga kahombre ko? Tignan natin, abangan natin sa susunod na magiging sagot niya. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.